The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. The Pharisees came forward and began to argue with Jesus, seeking from him a sign from heaven to test him. He sighed from the depth of his spirit and said, "Why does this generation seek a sign? Amen, I say to you, no sign will be given to this generation." Then he left them, got into the boat again, and went off to the other shore. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Kailan ba yung panahon na hindi natin kailangan mag-explain? Madalas, kapag may katanungan, we are asked to explain. Kapag may nangyari, may nagawa, we are always asked to explain. But in this case, kailan ba yung panahon na hindi natin kailangan mag-explain? Mga kapatid, bigyan natin ng konteksto yung Ebanghelyo. Ang karoon po nito yung Sabado. It happened after Jesus multiplied bread and fed 4,000 people. And yet, after witnessing that, or at least hearing about it, they are still asking for the Lord to give a sign. Hindi sapat. Kailangan nila mas marami pang explanation. Kaya nga siguro, kung makikita po natin dito, ang binigay lang ng ating Panginoon is a deep sigh. Nagbuntong hininga siya at sinabi, walang ibibigay na handa. At umalis. Mga kapatid, madalas, hindi natin kailangan mag-explain kapag maganda yung ginagawa natin. Kung mabuti yung ginagawa natin. Sapagkat kahit bigyan po yan ng sumbat, kahit siraan niya ng mga taong hindi gusto yung ginagawa natin, ang mabuting gawain ay mananatiling maganda at mabuti. Gayon din naman sa isang gawaing masama. Kahit bigyan pa yan ng napakagandang pangalan, kahit pabangihin pa yung pangalan ng gawaing masama, hindi pwede niyang palitan ang nature niyan. Ang masama ay mananatiling masama. Kaya nga siguro mga kapatid, sa puntong iyon, yun yung pinakita ng ating Panginoon. Hindi kailangan niya mag-explain. Hindi niya kailangan mag-explain sa mga taong sarado ang pag-iisip. Hindi niya kailangan mag-explain sa mga taong hindi nakikinig. Hindi niya kailangan mag-explain sa mga taong buo na yung pasya tungkol sa Kanya. Sapagkat kapag ganoon, mapapagod lang tayo. Alam ng Diyos yun. Alam ni Lord. Nakakapagod mag-explain sa mga taong close-minded. Nakapagod mag-explain sa mga taong stubborn. Na yun na. Kung ano yung alam, basta yun na. Napakahirap po niyan mag-explain. Kaya nga siguro, very clear sa atin ang ginawa ng ating Panginoon. After giving that deep sigh, He left. Siguro po yung invitation din sa atin. Para wala na lang tayo masabi ring masama doon sa mga taong maraming magtanong, pero hindi naman talaga kailangan yung explanation natin. Umalis na lang. We live. Mas pipiliin natin walang masabing masama. Kasi yun ang mas maganda siguro po. The way we approach people who are always being negative on us is not to explain ourselves well. Kasi kung minsan, kapag hindi mo ini-explain, mas lalo pong sumasakit actually yung ulo o yung damdamin ng tao na masama ang tingin sa iyo. Kaya nga siguro mga kapatid, napakaganda na halimbawa ito.
Para sa atin, parang gabay para sa atin. Kapag mabuti ang iyong ginagawa, hindi mo kailangan mag-explain. Pero kung masama ang iyong ginagawa, kahit anong explanation, hindi pwede niyang gawing maganda ang ginagawa mo. Kaya nga siguro sa ating pagpapatuloy ng misa, yun ang ating hingin sa ating Panginoon. To guide us, to enlighten us, to help us, especially in times na napakahirap maging mabuti. Lalo na ngayon, napakahirap po maging mabuti sa dami ng concerns, sa dami ng anxieties, sa dami ng temptations. Napakahirap maging mabuti. Pero hindi imposible. And our Lord is calling us to strengthen that resolve, to do good despite of criticism, to do good despite of being in the midst of negativity, to do good even if people do not appreciate what we are doing. Amen.